Nakaupo si Connor sa gilid ng kama, yakap-yakap ang paborito niyang laruan. Nakasimangot ang muka. Itinaas niyang tingin sa kanyang ina. Baka sa mga mata ang mga luha na pilit niyang pinipigilan. "Mommy, nasaan si Daddy? Bakit wala si Daddy dito?" Reklamo niya sa maliit na tinig na puno ng kalituhan. Si Rosario na abala sa pagtitiklop ng kumot sa paanan ng kama ay pilit nang umiti ng banayad. "Umalis ng sandali si Daddy, anak. Bumili siya ng prutas para sa'yo. Mahilig si Connor sa mansanas at dalandan, hindi ba?" "Pero ang tagal-tagal na," singhal ni Connor. "Gusto ko si Daddy ngayon." Lumapit si Rosario, umupo sa tabi ni Connor, at marahang hinaplos ang buhok ng anak. "Maghintay ka lang, mahal. Babalik din si Daddy. Ngayon, paano kung mag-drawing muna si Connor? Pag-uwi ni Daddy, makikita niyang ginawa mo." Bahagyang tumango si Connor. Ngunit nanatili nakasimangot ang mukha. "Pero sabi ni Mommy hindi na aalis si Daddy ulit." Nanahimik si Rosario sandali. Alam niyang hindi mabuting solusyon ang maliit na kasinungalingang iyon. Ngunit hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag kay Connor ang sitwasyon. "Sandali lang si Daddy, anak. Babalik din siya." Tuluyan na nagpunta si Connor sa maliit niyang mesa at nagsimulang gumuhit. Habang si Rosario naman ay napabuntong hininga ng malalim. Nakatingin siya sa pinto ng kwarto, baka sa mukha ang pagod. Sa apartment ni Noah, nakaupo si Noah sa maliit na sofa na medyo luma na, hawak ng isang tasa ng kape na hindi pa man lang nababawasan. Walang saysay ang tingin niya habang ang isipan ni Lutang nasa ospital pa rin kasama sina Connor at Rosario. Guilty siyang iniwan si Connor pero kailangan din niya na mag-isa sandali. Sa tapat niya, nakaupo ang kanyang ina. May malalim na iniisip. Marahan itong hinahalong tsaa sa tasa, ngunit bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay matalim na parang kutsilyo. "Gusto mo ba talagang ituloy ito, Noah?" Tanong ng ina, parang aso kong pinalaya sabang yung babaeng yon ang may hawak ng lahat. "Mom, huwag na po nating simulan ulit." Napabuntong hininga si Noah, pilit na kalmadong boses pero tama ako, hindi ba? Matalim ang tingin ng ina. "Tingnan mo sarili mo, bumabalik ka lang para magpanggap na kasal tapos ngayon, hindi ka makatulog sa isang bahay. Hindi mo ba nakikita kung gaano kanya tinitingnan na mahina?" Napakuyom ng kamao si Noah pero nanatiling tahimik. "Mahal ka pa rin ni Rosario, Noah." Patuloy ng ina. Puno ng paniniwala ang tono. Matigas lang ang ulo niya. "Kung medyo magiging tuso ka lang, magagamit mong sitwasyong ito para bumalik siya sa'yo." "Mom, hindi ito tungkol sa panalo o talo." Mahinang sagot ni Noah. "Ang gusto ko lang ay maging masaya si Connor. Yun lang." "Connor, Connor," pangasar ng ina. "Sa tingin mo ba magiging masaya si Connor kung alam niyang hindi mahal ng nanay niyang tatay niya? Kailangan ng batang niya ng kumpletong pamilya, Noah. At alam mo ang tanging paraan para mangyari yon ay makuha mo ulit si Rosario." "Wala nang gusto sa akin si Rosario," mapait na sagot ni Noah. Sinabi niya nang manatili lang siya hanggang sa makahanap siya ng iba. "Kalokohan yon," mariing putol ng ina. "Galit lang si Rosario pero may nararamdaman pa rin yan para sa'yo. Kailangan mo lang ipaalala sa kanya kung sino ka. Paalalahanan mo siya kung paano kanya minahal noon." Umiling si Noah, umiiwas ang tingin. "Ayokong pilitin. Kung gusto ni Rosario na bumalik ako sa buhay niya, dapat manggaling sa kanya. Sobra ko na siyang nasaktan, Mommy." Napabuntong hininga ang ina at nilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. "Sobra kang malambot, Noah. Pero tandaan mo, kung magpapatuloy ka ng ganito, mawawala sa iyong lahat. Si Connor, si Rosario, lahat." Hindi na sumagot si Noah. Nakatitig lang siya sa maliit na bintana ng kanyang apartment. Pilit na pinapakalmang sarili. Paulit-ulit na tumutunog sa isip niyang mga sinabi ng kanyang ina. Kahit na alam niyang hindi siya dapat magpaapekto, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Mahal pa rin kaya talaga ako ni Rosario? Samantalang nag-vibrate ang kanyang phone, sa maliit na mesa sa harap niya, agad niya itong kinuha nang makitang pangalan ni Rosario sa screen. "Hello, Noah." Mariin ang boses ni Rosario, bagamat bahagyang nagmamadali. "Pwede ka bang pumunta ngayon sa ospital? Hinahanap ka pa rin ni Connor. Nagsisimula na siyang lagnatin ulit. Baka dahil sa sobrang stress." Mabilis na tumayo si Noah. "Pupunta na ako ngayon." Bago pa niya ako makuha ang jacket, matalim na tumingin sa kanyang ina na nakaupo sa sofa. "Sandali lang, Noah. Wala na akong oras, Mommy." Mabilis sa sagot ni Noah, ngunit nakatayo na rin ang ina, tinarangan ang daraanan niya. "Ito ng pagkakataon mo." Mababa, ngunit mabigat ang tinig ng kanyang ina. Si Rosario mismo ang tumawag. Kailangan kanya. Gamitin mo ito para ipakita na kaya mo pa rin maging tagapagligtas niya. Malakas na napabuntong hininga si Noah, halatang naiinis.
Hindi ito tungkol sa akin o kay Rosario, Mom. Tungkol ito kay Connor. May sakit ang bata. Eksakto, mabilis na sagot ng kanyang ina. Nanilisik ang mga mata. At sinong nandoon para kay Connor? Ikaw, hindi si Rosario lang. Ipakita mong kailangan kanila. Kailangan ka ni Rosario. Hindi ako kailangan ni Rosario, mapait na sabi ni Noah. Sinabi niya na yon, lumapit ang ina, matalimang tingin. Yun ang sinabi niya, pero naniniwala ka ba talaga? Ang babaeng tulad ni Rosario hindi hihingi ng tulong kung hindi siya desperado. Mahal ka pa rin niya, Noah. At alam mo kung anong ibig sabihin kapag bumalik siya sa'yo. Ang yamang nawala sa'yo, may babalik mo rin. Tama na, Mom. Tumaas ang boses ni Noah. Wala akong pakialam sa kayamanan. Wala akong pakialam kung hindi si Connor ngayon. Kaya pakiusap, huwag mo na ulit ungkatin ito. Natahimik ang ina, ngunit nanatiling matalimang tingin nito, puno ng pagkadismaya. Sige, pero tandaan mo, Noah, kung patuloy mo nga hayaan na damdamin ang mananaig sa'yo, mawawalan ka ng lahat. Hindi na sumagot si Noah, dinampot niyang jacket, kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng apartment nang hindi na lumilingon. Sa ospital, dumating si Noah ang nagmamadali ang mga hakbang. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, kagad niya nakita si Connor na nakahiga sa kama. Namumulang mukha sa lagnat. Katabi nito si Rosario, hawak ang basang bimpo na nilalagay niya sa noo ng bata. Noah, sa wakas dumating ka. Ani Rosario, pagod ang tinig ngunit may halong ginhawa. Ano nangyari? Tanong kaagad ni Noah habang lumalapit sa kama ni Connor. Hinawakan niyang maliit na kamay ng batang mainit sa kanyang balat. Simula pa kaninang hapon, hinahanap ka niya. Sagot ni Rosario. Sinubukan kong pakalmahin siya pero masyado siyang na-stress kaya nilagnat ulit. Natatakot ako na lumala pa. Malalim na napabuntong hininga. Sinawat nakatitig kay Connor na may halong pagsisisi. Hindi na sana ako umalis. Hindi to oras para sisihin mong sarili mo, Noah. Singit ng Rosario na matinang tono. Ang mahalaga ngayon ay si Connor. Nandito ka na, yan ang kailangan niya. Bahagyang gumalaw si Connor, dahan-dahang minulat ang mga mata. Daddy, mahinang tawag niya, pausang tinig. Agad namupo si Noah sa tabi ng kama, masinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Nandito na si Daddy. Hindi na aalis si Daddy, mahinang ngiti ni Connor bago muling pumikit. Tahimik na pinagmamasdan ni Rosario ang tagpong iyon. Halo-halong nararamdaman. Kitang-kita niya kung paanong kalmado si Connor kapag naroon si Noah. Sa kabila ng marami pa rin niyang alinlangan tungkol sa lalaki, hindi niya maikakailan na mabuting ama ito sa kanilang anak. Nang makatiyak siyang mahimbing ang natutulugan si Connor, tumayo si Rosario at sinenyasan si Noah na sumunod sa kanya, palabas ng kwarto. Salamat sa pagpunta, mahina niyang sabi nang nasa pasilyo na sila. Tumango si Noah. Hindi ko kayang baliwalain si Connor, Rosario. Siya ang lahat sa akin. Sandaling tinitigan ni Rosario si Noah bago nagsalita sa mababang tinig. Alam kong pakaramdam mo, masyado akong mahigpit sa'yo pero gusto ko lang siguraduhin na hindi na muling masasaktan si Connor. Yun lang, naintindihan ko, taus-pusong sagot ni Noah. Ayokong saktan siyang muli o ikaw, yumuko si Rosario. Saka bumuntong hininga. Kung ganun patunayan mo, hindi lang sa salita. Muli siyang tumango, puno ng determinasyon ng puso. Alam niyang hindi magiging madali ang landas sa tatahakin, ngunit ipinapangako niya sa sarili na hindi siya susuko. Para kay Connor at marahil balang araw, para na rin kay Rosario. Sa pasilyo ng ospital matapos masigurong mahimbing na natutulog si Connor, nagharap sina Noah at Rosario sa labas sa silid. Tahimik ang pasilyo. Tanging yabag ng mga tauhan ng ospital ang maririnig paminsan-minsan. Rosario, mahinang bungad ni Noah, halos pabulong ang tinig. May gusto kong pag-usapan na mahalaga, tuwid ang tingin ni Rosario sa kanya. Ano yun, Noah? Yumuko si Noah. Pilit tinipon ng mga salitang nais sabihin. Alam kong wala na ako ngayon. Lahat ng dati kong hawak na wala na. Nawala ang lahat pati ikaw at kasalanan ko yon. Nanahimik lamang si Rosario, naghihintay sa susunod na sasabihin ni Noah. Pero ayoko manatiling ganito. Dugtong ni Noah, mas marina ang tono. Gusto kong bumangon ulit. Rosario, gusto kong magtrabaho. Magsimula muli sa simula. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa nang hindi nakadepende kanino man. So, malamig na tanong ni Rosario, bahagyang kumuyom ang mga mata, tila sinusuri ang mga intensyon nito. Alam kong malaki ang impluwensya mo sa syudad na ito, sagot ni Noah. Diretsong tingin sa mga mata ni Rosario. Alam kong kaya mong ipasarang lahat ng pinto para sa akin at marahil iyon ang ginagawa mo. Pero nakikiusap ako. Huwag mo akong harangan, Rosario. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong makapagtrabahong muli. Ayokong lumaki si Connor nang walang silbing ama. Tumaas ang kilay ni Rosario, bahagyang nagulat sa kahilingan. Iniisip mo ba na sinasadya kong hadlangan ka?
Bahagyang tumango si Noah, may alinlangan. Alam ko na may dahilan ka. Alam kong nasaktan kita noon at marahil gusto mong ipadama sa akin ng kapalit. Pero gusto ko talagang itamang lahat, Rosario. Gusto ko maging amang nararapat para kay Connor. Hindi ko magagawa yun kung wala akong trabaho. Tahimik na tumingin si Rosario sa dulo ng pasilyo, saka napabuntong hininga bago muling nagsalita. Aaminin ko, Noah, naisip kong iparana sa iyong pagkawala ng lahat para maramdaman mo kung gaano gumuwang isang tao. Napalunok si Noah, parang bubulusak ang dibdib sa narinig. Pero nang makita ko si Connor, nagpapatuloy ni Rosario, bahagyang lumambot ang tinig. Napagtanto ko na kailangan ka niya. Masaya siya tuwing nandyan ka. Ayokong lumaki si Connor na may galit sa kanyang ama. Kaya hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa rin. Rosario, nangangako ako, ani Noah na puno ng pag-asa. Kung ibibigay mo sa akin ng pagkakataon, hindi ko yun sasayangin. Magtatrabaho ako ng mabuti. Patutunayan kung kaya ko magbago. Isang pagkakataon lang hinihiling ko. Muling tumingin si Rosario kay Noah, mas matagal ngayon. Pilit niyang hinahanap ang katotohanan sa mga mata nito. Gusto mo talagang magsimula, mula sa simula, nang walang inasahan na kahit na sino? Wala kang gagamiting dahilan kung hindi si Connor. Hindi ako para makuha ang gusto mo. Oo, mariing tugon ni Noah. Gusto kong tumayo na mag-isa. Ayoko makita na Connor ang kanyang ama bilang lalaking lagi nakasandal sa iba. Gusto kong ipagmalaki niya ako. Muling bumuntong hininga si Rosario. Mas mabigat ngayon, pag-iisipan ko, Noah. Pero wala akong pinapangako. Kailangan ko matiyak na seryoso ka talaga. Seryoso ako, Rosario. Buong paniniwalang tugon ni Noah. Hindi nakatabibiguin muli. Bahagyang tumango si Rosario, bagamat nanatili mapagmadsyag ang ekspresyon. Tignan natin, kapag nagpasya kung buksan muli ang pintong iyon, huwag mong sayangin ang tiwala dahil kapag ginawa mo, hindi ka na magkakaroon ng ikalawang pagkakataon. Naiintindihan ko. Yumuko ng konti si Noah bilang tanda ng respeto. Salamat, Rosario. Sapat ng pinag-isipan mo ito. Sa loob ng silid, bumalik sina Rosario at Noah sa silid. Mahimbing pa rin natutulog si Connor sa kanyang kama, mas kalmado ng paghinga. Nilapitan niya si Noah at inayos ang kumot na bahagyang nakalilis. Tahimik na pinagmamasdan si Rosario mula sa hindi kalayuan. Halo-halong damdamin. Nanatili pa rin ang sugat sa puso niya dahil sa lahat ng kasalanang nagawa ni Noah noon, ngunit hindi niya rin may kakaila na kailangan ni Connor ang kanyang ama. Rosario, basag ni Noah sa katahimikan. Napalingon siya. Bahagyang nagulat na nagsalita ulit ang lalaki. Ano? Hindi ko kayang ayusin ang lahat sa isang iglap. Mahinang wika ni Noah, puno ng sinseridad ang tinig. Pero susubukan ko. Para kay Connor at marahil para rin sa'yo kung pagbibigyan mo ko. Yumuko si Rosario, pilit na tinatagong emosyon na nagsimulang bumalot sa kanyang dibdib. Si Connor lang ang iniintindi ko, Noah. Huwag ka masyadong umasa. Dahan-dahang tumango si Noah. Naintindihan ko at hindi ako magpupumilit. Pero gusto ko na malaman mo na gagawin ko lahat para maitamang lahat. Kahit na gaano katagal. Hindi sumagot si Rosario. Tinititigan niya lang si Noah na ngayon ay mas payapang anyo. Bagamat puno pa rin ng pag-alilangan ng kanyang puso, may mumunting pag-asa na baka nga kaya magbago ni Noah. Rosario, muling bulong ni Noah, halos hindi na marinig. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataong manatili. Ako sa tabi ni Connor, sapat na yun para sa akin. Bahagya lamang tumango si Rosario saka lumapit muli kay Connor upang suriin ang kanyang lagnat. Samantalang umpo si Noah sa isang silya sa sulok ng silid, pinagmamasdan ng kanyang anak na may buong pagmamahal. Umaga sa ospital, pagdamag na hindi nakatulog si Rosario, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Noah. Alam niya napakaraming pagkakamali ang ginawa ng lalaki noon, ngunit ibang naging pakiramdam niya kagabi. Tila may tapat na sinseridad sa mga mata nito na hirap siyang baliwalain. Nang sumikat ng araw, nagpasya na siya. Dinampot niya ang phone at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Carlo. Magkita tayo sa opisina ngayong umaga. May kailangan tayong pag-usapan. Sa opisina ni Rosario, maingat na kumatok si Carlo sa pinto ng opisina saka pumasok ng papasukin. Nakaayos ng Amerikanang suot nito, gaya na nakasanayan at kalmadong muka, ngunit halatang malalim ang iniisip. May ipapagawa ba kayo, ma'am? Tanong ni Carlo, habang mupo sa silya sa harap ng mesa ni Rosario. Tinitigan na muna siya ni Rosario sa kamarahang bumuntong hininga. Kailangan kong buksan ng daan para kay Noah. Bahagyang kumunot ang noo ni Carlo. Buksan ng daan? Ibig niyo bang sabihin na lisin ang pangalan niya sa blacklist ng mga kumpanya dito sa lungsod? Tumango si Rosario. Oo, sabi niya gusto niyang bumangon muli. Magsimula sa simula. Gusto kong makita kung totoong sinasabi niya. Ayokong lumaki si Connor na walang silbi ang ama. Kaya bigyan mo siya ng pagkakataon. Sandaling natahimik si Carlo bago muling nagsalita.
Maingat ang tono. Patawad ma, pero sigurado ba kayo na tamang desisyong ito? Lalo na kung isipin ang mga ginawa niya noon. Bahagyang kumuyom ang kamay ni Rosario at kumatok sa ibabaw ng mesa, pinipigilan ng biglang umusbong na emosyon. Alam ko, Carlo, hindi ko pa siya lubos na napapatawad. Pero hindi ito tungkol sa akin kung hindi kay Connor. Kailangan niya ng amang maaari niyang ipagmalaki. Kung patuloy kong harangan si Noah, si Connor ang masasaktan. Tumango si Carlo kahit na natiling may alinlangan ng ekspresyon. Kung yan ang desisyon niyo, isasagawa ko. Ngunit minumungkahi kong mananatiling maingat kung gagamitin ni Noah ang pagkakataong ito sa maling paraan. Dapat handa tayo. Naiintindihan ko, mariing tugon ni Rosario. Hindi ako inosente, Carlo, kapag sinayang niya ito. Hindi na ako magdadalawang isip na pabagsakin siyang muli. Masusunod, isinulat ni Carlo ang ilang tala sa maliit niyang kwaderno. Sisiguraduhin kong maalis ang pangalan niya sa blacklist. Gusto niyo bang subaybayan kong bawat galaw niya pagkatapos nito? Tumango si Rosario. Oo, gusto kong malaman kung aling kumpanyang tatanggap sa kanya at kung paano siya magtatrabaho doon. Iulat mo sa akin ng regular. Matimang tingin ni Carlo kay Rosario. Naintindihan ko, agad kong gagawin ang inuutos niyo. Sa apartment ni Noah ng umagang yon, nakaupo si Noah sa maliit niyang mesa, nakatitig sa listahan ng mga bakanting trabaho na pinarint niya kagabi. Karamihan sa mga yun ay nauwi sa pagtanggi dahil sa nakalistang pangalan niya sa blacklist ng malalaking kumpanya sa lungsod. Biglang tumunog ang phone niya. Kinuha niya ito at nakitang isang hindi kilalang number. May pag-anilangan siyang sinagot ang tawag. Hello, magandang umaga Mr. Noah. Tumatawag po kami mula sa Green Horizons Company. Nais namin kayong imbitahan para sa isang panayam tungkol sa posisyong Operations Manager na inaplian ninyo ng ilang linggo na nakalipas. Napahinto si Noah. Halos nakalimutan niya nang mag-apply na siya doon. Oo. Maraming salamat. Kailan po ako makakapunta? Nakatakda po ito bukas ng umaga, alas 9. Ang oras bang yun ay akma para sa inyo? Oo, syempre. Mabilis sa tugon ni Noah. Pinipigilan ang kanyang pananabik. Darating ako ng oras. Pagkababa ng tawag, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa wakas isang pagkakataon, hindi niya alam kung paano nangyari ito, ngunit ramdam niyang binigyan siya ng bagong pag-asa. Sa ospital, ng hapon ding iyon, bumalik si Noah. Upang dalawin si Connor, may dala siyang kahon ng prutas gaya ng pinangako kay Rosario. Sinalubong siya ng batang nakangiti ng malaki. Daddy, na-miss kita, napatawa si Noah at mahigpit na niyakap ang anak. Na-miss din kita, Connor. Mas mabuti na bang pakaramdam mo? Opo, masayang tugon ni Connor. Pero sabi ni Mommy, kailangan ko raw po na magpahinga. Tumango si Noah. Saka nilingon si Rosario nakatayo sa may bintana. Nilapitan niya ito. Iniwan si Connor na abala sa pagkain ng prutas. Rosario, mahina niyang tawag. Lumingon si Rosario. Walang mababasa sa mukha ko hindi malamig na ekspresyon. Ano na naman? Gusto ko lang magpasalamat, sabi ni Noah. Kanina may tumawag sa akin para sa isang interview. Hindi ko alam kung dahil sa'yo pero oo, lubos ako nagpapasalamat. Bahagyang tinagilid ni Rosario yung ulot ng kibit balikat. Sabihin na lang natin na gusto kong makita kung seryoso ka sa mga sinabi mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, Noah. Hindi, Rosario. Tugon ni Noah na puno ng determinasyon. Patutunayan kung kaya kong bumangon muli. Tumango si Rosario, bagamat nanatiling maingat ang kanyang ekspresyon. Tingnan natin, sandaling nanahimik ang dalawa at kapwa nalulugmok sa kanilang iniisip. Alam ni Noah na mahaba pang landas sa tatahakin niya. Ngunit sa wakas nakapagsimula na siyang gumawa ng unang hakbang tungo sa mas maayos na bukas. May maganda ng bukas na naghihintay kay Noah. Ito na kaya ang simula para muling makuha niyang puso tiwala ni Rosario. Magkaroon na kaya ng pagkakataong mapatunayan ni Noah ang sarili at pagbabago niya kay Rosario. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.